kasama sa tokhang si BP Sara. Alang dating hitman ng Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas. Ayon sa senador, walang katotohanan ang mga aligasyon. Ito si Las Cañas, so, ang dating mo, sino? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Sino ang ano mo? Naku, mahuhuli ka dyan. Sino ang promoter mo? Sino ang financier mo? Na iba ang kwento. Dati ang kinukwento lang si Tatay Digong, ang member, tsaka si Bato. Ngayon kasama na si Bongo, kasama pa ata si Pulong, tapos kasama si Sara. Amoy na amoy naman yan. Talagang parang gusto mong itiklop ang mga Duterte. Sino kaya? Ang tanong, sino kaya ang gustong magpatiklop sa Duterte? Naman, napaka-obvious naman. Parang niloloko naman yung mga Pilipino. Kayo naman, no? Ni Las Cañas na anya ay paiba-iba ang bersyon at ngayon ay dinadawit pa ang Vice Presidente. Sigurado raw si Bato na may naguutos kay Las Cañas. Alam niya raw kung sino pero hindi niya ito pinangalanan. Alam niya kung sino, hindi niya pinangalanan. Ikaw naman Bato, parang nagiging ano ka na. Pero ako ewan ko, parang medyo maatras-atras na ito si Bato nung nangyayari sa'yo. But anyway, parang ako alam ko rin kung sino. Parang nasabi sa akin ng isang dating politiko. Ngarang ano rin. Kilala ko, hindi ko lang mabanggit. Mauna ka magbanggit ba to? Para i-quote na lang kita. Total, senador ka may immunity ka. Ako wala. Ha? Pero parang kayo ba alam nyo? Tanong ko lang doon sa mga nakakaalam at manunood ng replay. Ay maraming salamat po pala sa mga nanonood ng replay. 90% ng viewers po ni Coach Oli nasa replay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ha? Sige, pakilagay nyo lang. Sino ang tingin ninyo ang nasa likod nitong si Las Cañas na yan? Ha? Itong si Las Cañas ba? Parang pagkain ng pangalan Sabi dito, sino pa? Di si Trillanes, yung dati niyang amo. Ay, si Trillanes? Si Trillanes kaya? Naku. Di ko lang alam, ha? Ako kasi ang lumalabas dito sa mga nagsasabi, Trillanes. Posible. Posible din naman, hindi ko masabi. Kaya lang, I think someone bigger than Trillanes. Kasi yan imposibleng masyadong maliit si Trillanes. Kasangkapan si Trillanes. Pwede. Pero meron niyang ulo. Patingin ko lang. Ayun, may nakita na ako. Yan. Ayun. Yon. Lumilinaw na sa comment section. Nakikita-kita na natin. Sa manood ng replay, lagay nyo, ha? Oo. Possibly kasama si Trillanes. I cannot say, pero is too small. Someone bigger than Trillanes. Kasi si Trillanes, attack dog lang yan. Wala na, irrelevant na yan si Trillanes. Parang yan yung vlogger na nalaos, tapos sasawsaw na naman kasi uso na naman ng politika, mawawala. Ganun, may mga ganyan. Vlogger na Trillanes, mawawala, bigla susulpot. O kaya pupunta sa artista, tapos babalik na naman sa politika. Ganyan. Napakadaming Trillanes sa mundo. Saya-saya. Nang saya-saya ng Pilipinas, andi dito na sila sa politika ulit. Pero posibleng konektado raw si Las Cañas sa mga nasa likod ng sinusulong na People's Initiative. Yun, lumilinaw na, lumalabas na. Subukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Las Cañas ukol dito. Sabi niya ngayon na bago na naman yung version na dinadawit niya si Inday Sara sa sinasabi niyang tukhang. Ako nagbibiro lang, wag ka mapipiko naman, Senator. Normal yan sa mga malalaki. Parang wala namang siyang liig. Ano ipapaputol niya? Parang diretso Di ba ha? Ito liig. Ayan liig po. Kita mo yung liig. Kikita mo yung Adam's apple. May liig. Diba? May mga ganyang lalaki. Ulo agad. Jesus man. Ano yun?
Ulo agad, walang leeg. Nako. Magpaputol ako ng liig. Paputol ako ng liig kaagad kung ma-prove niya yan na si Joke lang, Senator Bato. Sara sa likuran yan. Hindi, pero eto, Senator Bato. Minsan po, kami ay... ako siguro personally nalilito na ako sa iyo sa Senator Bato. Medyo nalilito ko. Kasi, katulad niyan, biglang at tapang mo ngayon, papuputol mo. Alam ko, confident ka, kaya ka matapang. Diba? Ganun naman tayo eh. Halimbawa ako, sabihin mo, adik ako, bangag ako. Very confident ako sa iyo. Pag tinanong mo ko, Coach Oli, ikaw, adik ka ba? Bangag ka ba, Coach Oli? O, ano yung sasagot ko dahil confident? Gumagamit ka ba ng fentanyl? Hindi ganun ang sagot ko, di ba? Ano yung sasagot ko sa inyo? Kahit saan tayo, gusto mo araw-araw tayo mag-drug test. Hindi ka mananalo sa akin. Bakit confident eh? Ganyan yung sinasabi ni Senator Bato. Kaya lang, minsan, yung galawan mo takot. Tinatanong ka kung nasa listahan ng nga si Marcos sa PIDEA, hindi mo masagot ng diretso. Pero parang inamin mo doon kasi hindi mo sabi mo hindi mo sasabihin. Ewan ko, basta ako naman ay pasensya na ha kung mali ang aking opinion. But in my opinion, parang sala ka sa lamig, sala ka sa init. Ngayon, ang tapang mo ngayon. Tatanungin kita, si Bongbong ba ay nasa PIDEA? Kaya mo ba sagutin? Si Bongbong Marcos wala sa PIDEA. At kung ako ay nagkakamali, papaputol ko yung leeg ko. Kaya mo sagutin ng ganon? O alanganin na naman? Basta hindi ko sasagutin. Ganon. Sana sa ibang mga tanong ganyan ka rin katapang. Diba? Lalo na kung alam mo. Kasi ang masama, kung alam mo na nasa PIDEA nga siya, bakit hindi ganyan katapang ang sagot mo? Kung sa tingin mo wala siya sa PIDEA, hindi sagutin mo rin. Wala si Bongbong Marcos sa PIDEA. Sa listahan ng PIDEA, kahit paputol ko rin yung leeg ko. O, di ba? Baka makapiright ako, panay pala ang ganun ko. Mahigpit to si YouTube eh. Mamaya may suitability ako. Mali. Sorry, hindi ko nagagawin. Ay, may nagagalit dito. May nakapasok. Sabi, Jenny, buang live mo, hindi ko type. Di umalis ka. Ba't ka andi dito, Jenny? Sino type mo ako? Uy, may gano'n. Hindi niya pala type. Andi dito siya. O, di ba? Yun na sinasabi ko nila, Nelia Valoria. Re-electionist kasi yan si Bato. Kaya naninimbang. Oo. Yan ang problema ko sa mga re-electionist. Namamangka sa magkabilang ilog. Hindi ko alam kung kailangan ng pondo o kailangan ng boto. Hindi natin alam. Pero normal yan, atapang. Pagdating sa re-election na, ganun na. Pagdating sa election, tatapang ulit. Bakit? May decision na sila eh. Sino ang sponsor, sino ang producer, kaninong panig sila. Ba't nga, pagpalapit pa lang, naninimbang pa yan. Hindi pa yan tatapang. Pag andun na siya sa talagang takbuhin niya, meron na siyang grupo, alam niya, tapang yan. Tinan mo, biglang tatapang yan. May trolls yan ni Ahas, ayaan mo sila. You are welcome here, mga trolls and mga bashers. Namamayagpag na naman ng mga trolls ngayon. Ay, palakpakan natin, ha? Ay, dumadami trabaho ngayon. Yung dating walang trabaho, nagkakatrabaho na naman. Bumabalik sila. Ang mga trolls na numbalik sa politika. Yan, may pera na naman sila. Naayos na naman ang kanilang bahay. Uy! Tarat, tararat, bum. Ay, naku, ang dami nila. Mapapansin nyo yan. Naku, maglalabasa na yung mga yan, no? Kumikita ang kabuhayan na naman sila. Kayo na mag-obserba kung sinangaling ako. Yung dating wala sa politika, nagpupolitika na naman. Yung dating nawala, andyan na naman sila parang kabuti.
lulusot, lalabas, lulusot, pababa, aakyat, tutururut. Nang saya-saya ngayon ng mga Masaya na naman ang trolls. Alam mo, Tatay Digong, tinalo mo si BBM. Dahil si BBM, kahit magsabing magbibigay ng trabaho, walang naibibigay na sapat na trabaho. Samantalang si PRRD, nagsalita lang. Adik ang presidente natin, bangag. Dumami trabaho. Ay nako. Meron pang ang hinahire dyan, mga vlogger. Shush! At sila yung may mga hawak. Pag nakita mo ang mga kwarto niyan, puro computer. May mga troll farm yan eh. Nako, hindi ko na iisa-isahin kung sino sila. But sabi ko nga, lagi ganito. Sa kanilang ginagawa, basang-basa nyo. By their action, you will know them. Ayan na sila. Alright? Pasalamat kayo mga trolls na nandito at nanunood sa akin ng mga bashers. May trabaho kayo dahil sa speech ni Tatay Digong. Kayo mga nagpunta na sa artista na walan na kayo ng content, pasalamat kayo kay Tatay Digong dahil sa speech niya meron na naman kayong content. Lipat na! Ayan na. Ang saya-saya ng politika sa Pilipinas, no? Ang galing mo talaga, Duterte. Ang dami mong napakain. Ayan na sila. The next performance will start momentarily.